Hello guys, magandang araw po. Welcome po sa channel na to. And for today's video, share ko po sa inyo yung tungkol naman sa G-Fund. Nasa loob po siya ng GCash app. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa channel na to, please pa-subscribe naman po. Pa-like and share na rin po ng video. Dahil itong share ko po sa inyo na experience or na video today is very useful po ito doon sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang mag-invest, yung may mga gusto may matutunan about investment, ituturo ko po sa inyo, napakadali lang. Maraming salamat! Simulan agad natin. Subali, hindi ito yung first time or hindi ito yung pinakaunang stocks or mutual fund investment ko. Meron din ako sa COL. Gagawan ko na lang din siya ng bukod na video kasi ito G-Fund muna sa loob ng GCash. So, simulan na natin. Bali kasi, ako mahilig talaga ako yung mag-isip kung ano yung gagawin ko. Meron, base kasi sa experience ko, ito, muna tayo. Doon sa pag-invest ko sa COL, stocks investment, meron ako doon, kumikita ako sa isang taon, 2 beses through dividend, yung binibigay sa akin ng mga stocks. Meron ako doon 5, pero yung dalawang company doon is 2, bali dalawa yung nabili ko sa kanilang stocks kasi doon may counts lang, kung kunyari minimum 100 counts, ganon. So mayroong dalawa akong companies na bali dalawa yung nabili ko. So dito sa G-Fund, first time ko. Kaya gagawan ko ng video para naman is, kasi madali lang sa GCash super dali lang ng naging application ko. Kasi nga, nasa loob na siya ng GCash. So today, ituturo ko po sa inyo kasi nag-reflect na po finally, kasi in-order ko siya ng December 24. Mayroon kasi akong extra na pera. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Yung extra kong pera, 1,000 na lang. Sabi ko, parang gusto ko something na yung COL ko kasi, hindi ko pa, this year magdadagdag ako doon ng stocks. Magdadagdag din ako ng pero hindi ko pa siya masyadong nabibigyan ng time. Dito naman ako sa GCash. Since karamihan po sa atin, lalo na sa mga OFW, kahit sa mga ordinaryong tao katulad ko, babad tayo sa GCash Zion. So, yung mga kaalam, yun yung i-share ko sa inyo. So, kung gusto nyo po mag-invest sa G-Fund, tuturo ko po sa inyo yung step by step ngayon. So, bali nandito na tayo sa ating GCash account. Nakikita nyo po sa taas yung invest. Pindot nyo lang po yun, yung invest. Makikita nyo dito meron G-Fund, merong G-Stock, tas may crypto, may bonds. Itong bonds, may account din ako sa bonds, pero hindi ko siya masyadong hindi ka napansin kasi hindi ko pa siya naaaral, kaya hindi ko muna siya sineryoso. Meron ako sa government bonds naman yun, hindi sa sa government bonds. Dito, ang share ko sa inyo dahil ito yung inopen ko is yung G-Fund. Click nyo yung G-Fund. Meron na akong 999.99 dito sa G-Fund. Kung gusto mo mag-apply ka lang, i-activate mo lang, sundan mo lang lahat ng process para magkaroon ka na ng account na investment sa G-Fund. Dito marami company na pagpipilian sa iyo. Ikaw din ang magde-decide kung anong klase ng investment yung character mo. Kung aggressive ka ba, kung moderate ka lang ba, or low risk. Kasi ikaw mismo yung maglalagay ng wala ka nang kailangan. Wala nang ID, wala nang ganun. Subali, pera lang talaga. Pero depende yun sa risk mo. Kung high risk ka, kung moderate ka lang, or low risk, nakadepende din yung amount ng investment mo doon. So, bali ako, kasi medyo may knowledge na ako dito and almost 2 years na rin ako sa stocks. 2 years na mahigit, pang 3 years ko na nitong 2026 na akong tumatanggap ng dividends sa COL account ko. Kaya ito naman ang GCash ang sinubukan ko. Wala lang, di ba? Wala namang mawawala. Yun ang parang risk ko this year. Yun ang ito, G-Bonds. Okay?
Subali, pagka-set up niyo po ng account niyo, dito ka na ngayon mamimili ng mga companies na gusto mong bumili ng stocks nila. So, dito, pipili ka. Maraming mga choices, marami kang pagpipilian. Ako, ang pinili ko is yung ETRAM, Global Technology Feeder Fund. Dito ako nag-invest, meron silang 24.7 in 1 year. So ang profile ko is aggressive, high risk, kumbaga. Ito yung ko, kaya minimum of 1,000. Kapag nag-invest ako, kapag bumili ako ng stocks, minimum of 1,000 yung ko. So, sinubukan ko muna siya ng 1,000. Bali, bumili ako ng stocks noong December 24. Doon ko kasi inactivate yung account ko. So, reflected na siya. Nandito na siya. So, ikaw naman din mamimili kung kailan mo gustong i-withdraw kasi nakalagay doon 6 months, 1 year, may 3 years. Ako, more than 7 years, 5 to 7 years. Hindi ko talaga siya. Pag ako kasi nag-invest, katulad sa COL ko, hindi ko talaga withdraw yung pera. Nandun lang, kahit yung kinikita ko sa dividend, sa lahat ng stocks investment ko, nandun lang din sa account ko. Kasi ang gusto ko, pag bumili ako ng stocks, idadagdag ko sila ng idadagdag. Ganun. So, nandito na yan siya. Andito yung mga pagpipilian ng mga funds na gusto mong bilhin. So, ikaw yung mamimili. Kasi ang mga funds nito is dividend paying sila. Yan nakalagay naman dito dividend paying sila. So, ikaw yung mamimili para magkaroon ka ng yung sariling choice mo ba? So, tingnan mo mabuti kasi may maraming pagpipilian dito. Merong dividend paying dito. So, ngayon, bibili tayo. Okay? Ngayon, bibili tayo. So, pipili muna tayo ng parang ito, Manulife Pacific Bonds. Parang gusto ko to. So, bibili tayo ngayon para makita ninyo. Dito tayo sa dividend paying. Okay? Dito tayo. Ito, tingnan natin. So, ayan siya. Maganda. So, 1,000. Bibili tayo. Buy. Pindutin mo lang yung buy sa baba. So, pindutin natin yung buy. Okay. Okay, meron lang siyang mga tanong. Are you a political? I'm not. Kasi mas maganda yung ganito. Pero guys, kung gusto nyo, aralin nyo po muna. Okay, aralin nyo po muna para po magkaroon kayo ng knowledge, sarili niyong knowledge. Marami po mga tutorial video na nagdi-discuss about sa ganitong investment. Kung gusto nyo, aralin nyo po siya muna. Yung dividend, ako mismo masasabi ko, hindi ko siya nare-recommend. Doon lang to sa mga tao na willing mag-risk. Okay, kasi ang investment, kasi ang business, ups and downs. So, kung ikaw, katulad sa akin na may extra na pera, yung hindi mo siya talaga gagamitin, pwede mo tong gawin. So, ako, ito na, meron mga tanong na konti, para makikita natin. Pipiliin lang, andito lang naman din yung sagot. Select ka lang. Okay. So, yan na. Agree. Bibili na tayo. So, 1,000 yung kanyang minimum dito na investment. Ayan, magsisend na siya ng OTP para sa confirmation. So, ako, ayan na. Okay. Ayan na. Ayan na. So, ayan na natin. Nakabili na tayo. Your order will be completed in 3 business.
So, nakalagay dito, your order will be completed in 3 business days. So, ayan na. Dito lalagay mo yung amount. Ako, minimum of 1,000 ako pag nag-invest kasi naka-high risk. Aggressive yung aking account. Kaya naka-minimum siya sa 1,000. Pero yung iba, yung isang account ko sa GCash, 500 lang doon kasi moderate lang nilagay ko. Meron akong high risk, meron moderate, meron low. Doon sa COL, low risk ako doon. Kaya maliit lang yung dividend na natatanggap ko doon. So, dito subukan natin. Meron naman tayong extrang pera. So, ayan na. Na-type ko na yung 1,000. Next na tayo. Kasi may natira pa sa akin. Sa GCash ko na 1,500. Kaya invest natin. So, ayan na. Ayan. Babayaran na natin. Check lang natin yung maliit na box. So, ayan na. Confirm na natin. So, ito yun guys. Kung gusto nyo sa mga ganito, hindi naman ganun super laki yung kinikita dito. Kasi yung as preference nyo lang din. Ayan na, naka-place na yung order ko. Magre-reflect yan sa account ko after 3 days. Noong December, natagalan. Nabot ng 1 week. Kasi nga, di ba may holidays. Nag-reflect kahapon lang nag-reflect yung nabili kong stocks. So, ito pangalawa after 3 days. Kasi Monday naman na bukas. So, Monday hanggang Wednesday magre-reflect na yan sa account ko. So, ayan na. Ayan na. Naka-order na ako. Okay. Sa mga ganito, kung gusto niyo po mag-invest sa ganito, dapat positive lang. Of course, yung stocks investment naman is nakadepende sa takbo ng company, yung mga ganon. Sa base sa experience ko doon sa COL, yung Metrobank ko, meron akong stock sa Metrobank. 2 beses sa isang taon nagbibigay ng dividend ang Metrobank. Kumikita ako sa kanila ng yung isang isang account lang ba. Kasi pag bumili ka kasi nakaset na yung 10 bonds, yung mga ganon. So kumikita ako ng 26 minsan 20, minsan 18 sa Metrobank yun. Sa 2 taon 26. So kung ilagay ko sa bangko yan, yung halaga na 1,000, hindi kikita ng 50 sa isang taon. Sa totoo lang, yung 1,000 ko kung ilagay ko sa bangko, hindi kikita ng 50 sa isang taon. So, iliban pa yon, may BPI ako. Yung BPI medyo mababa, 18 nakaraan. Tapos may Jollibee ako. Yung Jollibee ko dalawa yung nabili kong stocks. Kaya, taon-taon kumikita din ako doon. And then, meron din akong sa rates naman sa Ayala. Rates, meron ako 2 yung ko doon. Tapos sa DDMPR, itong DDMPR is mining corporations. Meron din akong 2 sa kanila, 2 account. Kaya inshallah this year gusto ko magdagdag doon ng kahit isang company. So bala ko si Smart or kaya si PLDT or Metrobank, yun yung or SM. Yun yung 4 na pinapipilian ko this year. Sana mabili ko kahit 1 or 2 bonds din, 2 counts ba. And then dito sa GCash i-monitor ko to after 1 year kasi doon ang paying dividend usually. So after 1 year bibigyan ko kayo ng update tungkol dito. So doon sa mga gustong magkaroon ng ganito, so parang yung pera na hindi natutulog lang ba, invest din natin. Subukan natin, malay mo, di ba? Swertein tayo, wallah. So, yun lang for today's video. So, kung ikaw mag-GCash ka, tas may extra pera ka, pwede mo talaga to siyang gawin. Kaysa naman sa gastusin mo lang yung pera mo. Pero wag din natin isipin na kikita na tayo. So, parang, ang investment kasi is may risk talaga siya nakasama. So, kailangan positive ka lang din palagi. And, good thing, ito hindi sa pwede mo rin ibenta yung stocks mo. Kasi sa COL ako, pwede kong ibenta rin yung stocks ko doon. Pero ako kasi, ayoko. Pwede siya ibenta. Kung kunyari, pagtingin mo, biglang lumobo yung price ng, nakalista sa akin yun kung magkano puhunan ko. Totoo. Nakalista sa akin yung magkano naging puhunan ko, nung binili ko tong stocks na to. Kung pagtingin mo na lumobo yun kasi tumataas ang stocks tumataas ang presyo. Minsan bumababa. Minsan, basta usually tumataas talaga. Yung Jollibee Food Corporation, nung binili ko, magkano lang yun, diba? Ngayon, tumaas na. So, pag tingin mo na, gusto mo nang ibenta kasi tumaas na yung stocks, pwede mo ibenta. Pwede. Kahit dito, pwede. So, diba? Ganon lang yun. Ako kasi,
So, yun po yun. Pwede mo siyang ibenta kung ayaw mo na, mga ganon. Pwede mo siyang ibenta. So, yun lang yun for today's video. Sana may natutunan kayo and pwede niyong aralin. Kung gusto nyo, pwede niyong aralin. And sinishare ko sa inyo para naman magkaroon kayo ng chance na, oo nga, subukan natin or subukan mong aralin. So, yun lang po yun. And, malaking bagay siya sa mga katulad kong OFW, especially na gusto natin magkaroon tayo ng extra income kahit papaano. So, papiso-piso. Kasi may bawas pa yun ng VAT. Pero, hindi naman gaano kalakihan. Piso, 2 piso. Ganun na babawa sa akin. So, yan lang. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. And sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Yung mga ganito lang na simpleng idea lang na alam kong pwede may matutunan kayo sa experience ko. Kaya naman, palike and share po ng video and subscribe po sa channel para malaking bagay din po yan sa akin. Thank you for watching and see you on my next video. God bless po sa ating lahat.